Hello! Welcome na naman po sa ating channel kung saan dito ating ginagawa ng ah, video documentary ang ating journey sa ating interest with a wheel gun. So dahil nag-umpisa naman tayo sa zero, wala, kaya ang ginagawa ko ay sinubukan ko munang pumunta-punta sa mga gun shop, yung mga tindahan ng baril. Nagtatanong lang muna kung ano bang mga kailangan nila para makabili ng baril. So, inaalam natin ano bang mga requirements, ano ba ang mga pwedeng gawin. So, ngayon, ang requirements talaga pag kumuha ka pala ng baril o gusto mong makabili ng baril is yung kailangan meron ka ng ILTOF. Tapos, kailangan pala na ah, may na mayroon kang online account doon sa Fed para doon nila i-register yung bibilhin mong baril. So marami palang requirement. So at least kahit pa paano, nagkaroon tayo ng idea kung paanong gawin, saan tayo mag-umpisa sa ating journey with the wheel gun, ano. So yun lang muna ang ginagawa natin. Kaya siguro dahil may idea na tayo kung paano ang gagawin, kailangan natin kumuha pala ng ILTOP. So mag-a-apply tayo ng ILTOP, kukunin natin yung mga requirements or yung tinatawag na license to own and possess firearms. So doon sa isang mga tindahan na napupuntahan ko ay meron akong nakitang isa rin sa mga obsession ko, yung mga tinatawag yung mga folding knife. May nakita ako doon. So doon sa ngayon, dahil wala pa naman tayong baril, ito lang muna ang i-unbox natin yung nabili ko. Isa to sa mga obsession ko rin nung kabataan ko dahil tayong lumaki sa probinsya, lalo na nung mga 80s, 90s, yung mga 80s at 90s baby dyan. Wala naman tayong mga gadget dati, wala rin tayong, lalo na yung mga lumalaking probinsya, at ang kadalasan ang playground namin doon sa probinsya is yung kabundukan, kagubatan. So ang kadamihang libangan namin dati, lalo na pag mga summer na, yung wala ng school, bakasyon na, yun, gumagawa ng tirador at nanghahanting doon sa kagubatan, sa kabundukan. So kaya tuwang-tuwa ako dati, sa mga obsession ko yung magkaroon ng isang hunting knife. So wala naman tayong, hindi naman natin kayang ma-afford yan. Kaya ngayon nung isa sa mga shop na napuntahan ko ay nakita ko ito, kaya hindi ko napigilan, hindi ako nakapag-resist na bumili. Yung bang fulfillment lang ng obsession natin nung kabataan, pero para lang masatisfy yung obsession ng kabataan. So ito yung nabili natin, ito yung napuntahan natin. So i-unbox natin ngayon. So ito siya, yung nabili ko. Di na lang natin babanggitin yung brand. So ayan, naka-ano pa siya, naka box pa talaga siya. So titingnan natin ano ang laman nito. So anyway, nabuksan na rin naman to doon, nakikita ko na rin naman, pero dito ko lang talaga ma-inspect ng maayos ang ano niya, itsura niya. So ito, nakatanggal na siya sa ano, sa box.
So, ito yung gustong gusto ko nung bata pa ako. Meron siyang pouch, lagayan. Tapos, ito siya. Meron siyang pang ano sa belt. Pwedeng isukbit. So, matala siya. Meron din siyang pang bukas yata to ng ano. So, ayan. Napo-fold. So, matibay siya. Hindi gumagalaw. O, talagang pag ganyan nakalak. So, ito lang muna ang ating maipapakita ngayon kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Inaalam-alam pa lang natin ano bang gagawin, ano ba yung mga requirements. So, ito naman para makabili ng baril. So, ito naman yung ano niya, parang sheath niya o scabbard. So, pwede rin isusuot para to sa belt. Ganyan. Ganda ng kanyang lagayan. So, medyo mahal din siya. Kaya siguro naman magandang quality din siguro ito. So, ako naman wala naman akong kaalam-alam tungkol sa mga ganito. Basta gusto ko lang yung itsura. Nagandahan ako sa forma niya. At medyo maganda naman yung quality. Kaya, binili. So, yan lang po muna ang ating video for today. So, abangan nyo ang mga susunod pa nating video na idodokumento natin dito kung ano bang mga kailangan natin gawin or mga ginagawa natin para ma-achieve natin yung goal natin na at least maka-acquire ng firearm, yung revolver na gusto natin, tsaka hopefully try tayong makapag-firing sa firing range. So, thank you for watching.